Higit 100 sangguniang kabataan officials mula po sa San Carlos City, Pangasinan po yan ang isinugod sa iba't ibang ospital matapos umanong mga food poison sa seminar sa isang hotel sa may Subic Bay Freeport Zone kahapon. At para nga po sa detalye, makausap natin si Olongapo City Mayor Rolen Paulino Jr. Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali po, Sir Joey, at sa mga kasama po natin at mga nakikinig at nanonood, magandang tanghali po. Okay, so sir, kakamusta lang natin kung ano yung lagay ng mga SK officials na nadali nga nitong food poisoning. Opo. Actually, sir, out of 163, ang report po, meron na lang pong iilan. Siguro, ang alam, as far as I know po, alam ko, less than 5 na lang po yung naka-admit pa rin po sa hospital. Ano lang, sir, siguro pang context lang. Yung hotel po kasi, yung incident po nangyari po sa Subic Bay Freeport Zone. So, actually, wala pong governmental jurisdiction ng Olongapo City doon. Ang talagang may hawak po sa kanila yung SBMA, yung Subic Bay Metropolitan Authority. So, ang Olongapo po dito, ang role lang po namin, dahil po kami po yung meron pong mga hospitals, so puro sa amin po dinala yung mga patients. Yes, malinaw po, Mayor Rolen. Pero meron na ba kayo nakuhang mga impormasyon tulad ng halimbawa yung kung doon nga po sa loob nangyari yun? Sa hotel ba ito? Hotel food ba yun? Or Yes, mga pack po. lunch? Hindi Ano sa po, distributed food? Okay. Actually, based po sa report po sa amin. So, po siya, in-house po yung nakain ng mga SK po natin. So, from ang pangalan po, from Travelers Hotel. Yun po. So, sila na din po yung sa kanila po galing din yung pagkain. Okay, so sabi nyo nga po kanina doon sa mga hospitals kayo, parang kaya kayo nagkaroon ng interest dahil doon sa mga hospitals ninyo, dinala yung mga biktima. Hindi ko lang kung napasadahan. Okay, mukhang nawala po sa ating linya ng komunikasyon si Mayor Rolen Paulino. Mayor, nandyan ka po ba? Okay, babalikan lang natin si Mayor kapag po nagkaroon na tayo ng good communication sa kanya pong tanggapan. Mayor, nandyan ka pa po ba? Hi, Mayor. Okay, balikan ko lang po parang na-miss out ng konti doon sa ating first question kung kamusta na yung mga dinala doon sa mga ospital na under your jurisdiction. Yes po. As far as reported po, out of 163 patients, kung meron pa pong natitira, kasi dinala po yan sa mainly po 4 na hospital. So, dun po sa 163, about 90 po dinala po sa amin sa JSL Gordon Memorial Hospital. Yan po yung City-run hospital po natin. Lahat po doon, ang pinakahuli po namin pinauwi, 2 a.m. po namin nirelease po from the hospital. So, sa hospital po namin, wala na pong natitirang pasyente. Pati po doon sa 2 pa pong private hospital sa Olongapo City, pareho pong napauwi na po lahat. Ngayon po, meron pong isang hospital sa loob po ng Freeport Zone. Ang huling report po sa amin, doon po meron pa pong pasyente. Definitely po may isa na medyo mas komplikado po yung sitwasyon. Pero yung the rest naman po parang talagang minomonitor na lang po. Mayor Rolen, alam ko na sinabi niyo na kanina na parang yung jurisdiction nga po ninyo doon lang sa mga pinagdalahan ng mga ospital sa labas nga po ng Freeport. Pero baka lang may mga ma-share kayong detalye sa atin, lalo po doon sa kung paano, katulad nga sinabi niyo na ilabas na yung ilan doon sa mga isinugod sa ospital dyan. Sino po ang tingin niyo na napag-alaman yung sumagot po doon sa kanila pong pagka-ospital? Assuming po na talagang yung hospital yung hotel po yung may kasalanan. Or kung sila mismo po tatanggapin na lang po nila na talagang sa kanila po nang galing. Sila po talaga yung under po sa account po nila yung yung mga bills po sa hospital. Okay. Naku, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinigay ninyo. Olongapo City Mayor Rolen Paulino Jr. Thank you, sir.